it up. Ngayon naman po ay ating awitin ng isang solemne. Awiting papuri pa rin sa Diyos. Sabay-sabay po tayong umawit.
Praise God, Amen. Masarap po magpuri sa Panginoon, no po? Amen. Kahit sabihin ko, konti tayo, damdam natin na andito ang presensya ng Panginoon. Amen. Kaya ngayon po naman, ay tinatawagan ko si Ate Lenny para po magbahagi at o maghatid ng mensahe ng ating Panginoon. Ate Lenny, come here. Okay. Pareho tayo mag-alala eh. Ay. Pero kahit po tayo kukonde, dahil na ang Panginoon ay kasama natin. Amen. Hindi po tayo dapat nawala ng pag-asa dahil sa kukonde, yan ang gusto ng Panginoon na talaga tayo nagawa na makapakinig sa salita ng Diyos. O sige po, umpisa ko na. Ito po ay tagal, mahaba ho. Halina ko na yun. Baka lang yata. Hindi na. Pinipit ko na. Okay lang? Okay lang? Okay na. Ay, narinig ka ba yun? Sige po, mag-umpisa na po ako. Inaanyayahan ko po na ang bawat isa, Ilapit po ang mic. inaanyayahan ko po, ito, basta para. Tama. O malayo din. Ilapit. Sige po. Kasi pag malapit pa ako matutama sa ngipin. Ito. Inaanyayahan ko po ang bawat isa at i-honor po natin ang salita ng Diyos. Amen. Basahin po natin ng sabay-sabay sa Roma 12:2. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong pagpili kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at nagdudulot sa kanyang paningin. Amen. Analangin po tayo. Panginoon, pinupuri ka po namin dahil ikaw ang Diyos na mabuti, kapag mapagkakatiwalaan, banal at makapangyarihan. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na siyang nagiging gabay namin upang maunawaan ang iyong salita na makakatulong upang mabago ang aming pag-iisip. Dalangin ko po na patuloy mo pong pagtatama at paglilinis sa aming mga buhay. Dalangin ko po na patuloy mo pong pagtatama sa aming buhay at tao ko. Upang maging ganap at maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Bigyan mo po kami ng mapagkumbakang puso na ikaw lamang ang aming pararangalan at luwalhatiin sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang pamagat po ng aking mensahe ay transformation. Ang ibig po sabihin ay pagbabago. Kapag sinabi natin transformation o pagbabago, ibig sabihin wala na ang dati dahil bago na. Yung dating pag-uugali na makasalanan, wala na yon. Sa isang Kristiyano, kailangan hindi kakitaan ng pag-uugali na hindi karapat-dapat sa katamihan ni Kristo. Alam po natin na ang pagbabago ay dumadaan sa tamang proseso. Kaya po, kagaya po ng isang paru-paro, nagsisimula ito sa pagiging bukol o uod hanggang sa maging paru-paro. Kaya dapat dumaan tayo sa tamang proseso upang makamtan natin ang tamang pagbabago na nakalulugod sa Panginoon. Sa tulong ng Biblia na nagiging gabay natin upang yun dahil sa makasalanang buhay at maging ganap sa tulong ng banal na Espiritu dahil sa grasya ng Diyos. Ang
sabi nga po sa talata, ano po ba ang dapat maging maingat sa ating pamumuhay? Ito po yung sa Roman 12:2. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Ano po ba ang pag-uugali ng tao na namumuhay bilang makamundo? Pagiging makasarili. Ang tao ay madalas na inuuna ang kanilang sariling interes kaysa kapakanan ng iba na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan at kawalan ng pagkakaisa. Tandaan po natin na ang pagiging makasarili ay naglalayo po sa atin sa Diyos at sa ating kapwa dahil hindi mo kayang ipakita ang tunay na pagmamahal kung sarili mo lang ang palagi mong iniisip. Ayon po sa Filipos 2:3 and 4, huwag ninyong gawin ang anumang dahil sa makasariling layunin o pagmamataas. Sa halip, magpakumbaba kayo at ituring na higit na mabuti ang iba kaysa inyong sarili. Huwag ninyong isipin lamang ang inyong sarili kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Kawalan ng simpatya. Kapag ang mga tao ay hindi nakakaramdam o nagpapakita ng malasakit sa damdamin at kalagayan ng iba, nagiging sanhi ito ng kawalan ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa komunidad. May mga oportunidad na dinadala po tayo ng Diyos sa isang sitwasyon na nais niya tayong gamitin upang maiparanas niya ang kanyang kabutihan sa iba sa pamamagitan mo. Kung maalala po natin ang kwento ng mabuting Samaritano na ibinahagi ni Jesus, marami ang nakakita sa sitwasyon ng isang lalaking ginawang masama. Sugatan, walang malay, pero sa halip na tulungan ng iba, mga kakilalang tao na nagsasabi na sila'y lingkod ng Panginoon, pinag-isipan pa nila ng masama ang isang tao na nangangailangan ng tulong. Gayunpaman, may isang Samaritano na nagkamit at nagpagamit sa Diyos ay walang alinlangang ginawa ang nararapat ayon sa kanyang nakita. Hindi siya nagbulag-bulagan, kundi mas pinairal niya ang awa sa kapwa. Hindi po sinasabi na ipamahagi mo ang kayamanan mo, ipanigay ang mga bagay na meron ka, kundi magpagamit ka sa Panginoon. Pag tinawag ka niya na iparanas yung awa at mapag niya sa iyong kapwa. Ayon po sa unang 1:17-18, ngunit ang sino man ang may kayamanan sa mundo ito at nakikita ang kanyang kapwa na nangangailangan, ngunit nagsasara ng kanyang puso laban sa kanya, paano mananatili ang pag-ibig ng Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa salita o tila, kundi sa gawa, sa katotohanan. Diskriminasyon, ang pagtatangi batay sa lahi, kasarian, relihiyon at iba pang katangian ay nagdudulot ng hindi pagkapantay-pantay at kawalan ng katarungan. Iwasan po natin ang grupo-grupo ayon sa Estado. Hinihiwalay po tayo nito sa mga tao na maaaring gamitin ng Diyos para pagpalain tayo o magamit po tayo para pagpalain ang ating kapwa. Tandaan po natin, ang pagpapala ay hindi nakabase sa material na bagay, kundi sa spiritual at physical at iba pa. Santiago
2:4. Mga kapatid, huwag niyong ipakita ang may kinikilingan o pagtatangi ang inyong pananampalataya sa maluwalhating Panginoon na ating si Jesucristo. Sapagkat kung may pumasok sa inyong pulong ng mga tao na may sinsin na ginto at nakadamit ng magara at may pumasok na dukha, may suot na maraming damit at inyong tingnan ng may pagtatangi, ang nakasuot ng magara ay sasabihin niyo, maupo ka rito sa dakong mabuti. Sasabihin niyo sa dukha, tumayo ka riyan, maupo ka rito sa paanan ko. Hindi ba kayo humahatol sa inyong sarili at nagiging mukhang na may masasamang pag-iisip, galit at poot? Ang mga negatibong emosyon tulad ng galit at poot ay nagdudulot ng alitan, karanasan at digmaan. Ang galit, reaksyon sa isang sitwasyon ay hindi damdamin o pinagpapala ito ng pag-aalaga ng negatibong emosyon na nagdudulot ng pagkapuot sa isang tao. Efeso 4:26-27. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na kayo'y galit pa. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Sa paanong paraan ito magagawa? Bago magsalita ng hindi pinag-iisipan, stop muna o mag-pause. Manahimik at mag-isip muna para hindi ka makapag-bitiw ng mga salita balang araw na hindi mo nang mababawi. Kapag tayo ay nagpadala sa galit at makapag-bitiw o makagagawa tayo ng bagay na makasisira sa relasyon mo sa isang kapatid, malaki ang maitutulong ng panalangin. Lord, pagharian mo po ang aking puso na mayroon ka. Huwag mo po hayaang madala po ako ng galit. In Jesus' name. Amen. Yes po, mahirap po magpigil ng emosyon. Pero magagawa po natin itong posible sa tulong ng banal na Espiritu na matatanggap po natin sa pamamagitan ni Jesus. Kaya, posible po ito. Korupsyon, ang pag-abuso sa kapangyarihan ng sariling kapakinabangan, nagpapahirap sa ekonomiya at nagpapalaganap ng kahirapan at walang katarungan. Ayon po sa Exodo 23:8, huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa may mga paningin at pinipilipit ang mga salita ng mga matuwid. Hindi po masamang tumanggap ng regalo, pero dapat mong maging discerning na po tayo kung tama ba ang motibo kung tatanggapin mo ito. Huwag po natin hayaang darating ang oras na makukompromiso ang iyong pananampalataya o relasyon sa Panginoon para hindi mo mahindian ang isang taong may naibigay na sa iyo o may nagawa sa iyo. Tandaan po natin na higit na maibibigay ng mundo ang kanyang ibibigay ng Diyos sa iyo. Pandaraya at panlilinlang, ang pagsisinungaling at panloloko sa kapwa ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala at katibasayan sa lipunan. Ayon po sa Colosas 3:9-10, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa dahil tinubad na ninyo ang dating niyong pagkatao at masasamang gawain. Isuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Tandaan po natin, sino po ba ang ama ng kasinungalingan? Di si Satanas.
Kaya huwag mong hayaan na maging parte ka ng pagkatao ng pandaraya, panlilinlang, pagsisinungaling, dahil hindi ito galing sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, dapat mapagkakatiwalaan at tumutupad sa kanyang mga pangako. Pagiging materialistic, ang labis na pagpapahalaga sa material na bagay ay sa spiritual at emosyon na aspeto ng buhay na dudulot ng kasakiman at hindi pagiging kontento. Ayon po sa Marcos 8:36, sapagkat ano ang pakinabang ng tao kung may makamtan niya ang buong sanglibutan at mawalan siya ng kanyang buhay. Hindi kayang tumbasan ng anumang bagay o halaga ang relasyong meron ka sa Diyos. Dahil hindi kayang bilhin ng anumang kayamanan ang kapayapaan, seguridad na matatagpuan sa Panginoon. Kahit may pera ka, kung wala kang magandang relasyon sa Diyos, may mga bumabagabag pa rin sa iyo, puso, isipan. Pero kung alam mo na kung ano ang sitwasyon na kinakaharap mo, ay kasama mo ang Diyos. Panatag ka dahil may Diyos na makapangyarihan na siyang kayang gawing posible ang mga bagay na imposible. Kawalan ng disiplina, ang hindi pagsunod sa mga patakaran at kawalan ng disiplina ay nagdudulot ng kaguluhan, hindi maayos na pamumuhay at sakuna. Ayon po sa Kawikaan 20:15, ang pamalo at saway ay nagbibigay ng katarungan, ngunit ang batang napabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Napakahalaga na ngayon na pala ay maipabuhay na ang disiplina sa sarili, dahil ito ay malaking pakinabang upang mapanatili ang kaayusan sa sarili at pag-iisip. Pagpapalaganap ng peking balita o chismis. Ang pagpapalaganap ng maling impormasyon ay nagdudulot ng kalituhan at takot sa lipunan. Ayon sa Santiago 4:11, huwag kayong magbitiw ng masasamang salita, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ng pananampalataya ng iba, ayon sa pangangailangan upang ito'y magbigay biyaya sa mga nakikinig. Ang layunin ng Diyos para sa atin ay maghatid ng magandang balita, maging daluyan ng salita ng Diyos at hindi magmula ng chismis. Ayon po sa Roma 12:1, ang salita ng Diyos, kaya mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataon, inaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Paano mo ihahandog ang inyong sarili bilang handog na buhay at kalugod-lugod sa Kanya? Bilang inyong pagsamba sa Diyos. Number 1. Pagsuko, isuko mo lahat sa Panginoon. Ipagkatiwala mo ang lahat ng bagay sa Kanya. Jeremiah 29:11. Alam ko kung paano ko tutuparin ang plano ko sa inyo para sa kabutihan ninyo at sa kasamaan. Lalo para bigyan kayo ng pag-asa, magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Kung isusuko mo ang sarili mo sa Panginoon, dapat hindi ka mamuhay ayon sa sarili mong plano, kundi sa plano ng Diyos. Tiyak magkakaroon ka ng magandang transformation o pagbabago ang buhay mo. Sabi nga ng salita ng Diyos, tutuparin niya ang mga
plano niya para sa kabutihan mo at hindi sa kasamaan mo. Napakaganda ng plano ng Diyos. Ayon po sa Galatia 5:22-23. Ngunit ito ang bungang nakikita ng taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, mabutihang loob, magandang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Naniniwala po ako sa simula nang tinanggap natin si Jesus sa ating buhay ay nasa atin lang ang banal na espiritu na siyang katulong at gabay natin maitamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa atin. Ayon po sa mga tiga-Roma sa 6:13, huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga binigyan ng bagong buhay. Alisin na ninyo ay ilaan na ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Mula nang hinayaan natin si Jesus na ang maghari sa ating buhay, yung ating lumang pagkatao ay bago na, namatay na, ito kasabay ng pagbubuhay natin sa tubig. At nagkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan, na nabubuhay lang tayo para sa ating Panginoon, hindi para sa ating sarili. Si Jesus na ang nagmay-ari ng buhay ko at ng buhay ko. Palitan natin ang ating pag-iisip. Ipabago mo ito sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at maging batayan ng ating pamumuhay. Ayon po sa Roma 12:2, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Gamitin mo ang katawan mo sa kalakasan mo para maglingkod sa kaharian ng Diyos. Ayon po sa Roma 12:3, sa biyayang pinagkaloob ng Diyos sa atin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, suriin niyo mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Unahin ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, dapat na mas mahalaga sa atin ang kaharian ng Diyos kaysa anumang bagay. Ayon po sa Matthew 6:33, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya lahat ng pangangailangan ninyo. Magbubulay-bulay po. Paano mo mababago ang iyong buhay? Nakahanda ka ba sa pagbabago ng iyong pananaw? At paglilingkuran mo ang Panginoon? Number 2, bakit kailangan mo magbago ng iyong pag-iisip? Kailan mo sisimulan ang iyong pagbabago? Number 3, anong prinsipyo o salita ng Diyos ang nais mong maging basihan para magkaroon ka ng pagbabago? Tapos na po at tayo po'y manalangin. Magbanal at puno ng awa at pagmamahal. Salamat po sa pagmumulat sa aming mga mata. Sa katotohanan na kami ay nagkasaga sa iyong harapan. Salamat po dahil hindi mo binayaang magpatuloy kami sa aming pamumuhay
na hindi nakakapagbigay tanggulay sa iyong pangalan. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ngayon, huwag mo kami maging karapat-dapat lingkod mo na hindi. Magkaroon kami ng puso na magpapabago sa aking buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Amen. Sigpa po ba tayo? Amen. Purihin ang Diyos ang magandang mensahe na hinatid sa atin ni Ate Lenny na galing po sa ating Diyos. Ngayon po, tinatawagan ko po si Ate Lisa para maghandog po ng isang awitin para sa ating Panginoon habang ang ating pong handog ay kukunin ni Ate Ana. Ate Lisa. Ate, nalaya po ako. Ganito kaya? Ano ba yan? Ako naman naintindihan ko. Ano mahaba sa salita ng Diyos? Pagkain mo ng Espiritu yun. Ako kung Pag magaling hindi ka tulad ng libro. sabi na. Gusto kong gawa. Gusto kong nangyayari sa sarili. Hindi mo naunawaan. Talaga. Life is not all that, but my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through it with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the youth I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have known that you can hold on to
you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I'll give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Tinatawagan ko po si Ate Sally para po ipanalangin ang ating mga love offering. Manalangin po tayo. Panginoon, aming pinagpapasalamatan namin ang Panginoon, pagpapin ng Panginoon namin, mahal na hanggang ng pasasalamat, sa mga biyayang pinagagawin mo sa bawat isa sa amin. Ito mga magdam na ito ay nagmula sa iyo, Panginoon, at aming mabalik sa iyo. Palain mo, Panginoon, ang aming sa aming mga bawat kamay na naglaman ko. At naway amin magamit ang mga dami ito para sa ikagalaw ng aming iglesia. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ngayon po, any announcement na po tayo and benediction from Pastor Edgar po. Announcement po, Sister Lydia. Para po sa ating mga announcement, at bago nga pala yung announcement, naintindihan niyo ba yung mensahe ni Ate Lenny? Amen. Amen. Ano yun? Ano ang teksto? Roma 12. Roma 12:2. Meron pang isa. Roma 12. Ikalawang Korinto 5:17. If you are in Christ, you are a new creation. Kung tayo ay kay Kristo, tayo ay bago ng nilalang. Wala na yung luma. The old has gone, behold, the new has come. So, ang isang sukatan, bago ako magpatuloy sa ating announcement, ang isang sukatan na ikaw ay Kristiyano ay mayroong pagbabago. Tandaan natin mga kapatid, ang ibinayad ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan ay ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang dugo. So kailangan mayroong nakikitang pagbabago sa atin if we are truly a transformed Christian. Hindi sa atin magmumula yung kalakasan na yung hinihin natin sa Panginoon na tayo ay baguhin. No? At ako'y natutuwa dahil si Ate Seni, no? Bago lang to sa atin, pero nagpagamit siya sa Panginoon. No? So, palakpakan natin si Ate Seni. Sa susunod, yung mga dalawang ladies doon ang magpapagamit din sa Panginoon. No? Papagamitin niya, magsabi lang kayo mga kapatid. No? So, wala namang time limit niyan, hindi naman tayo pinipressure ng Panginoon.
Ang nais lamang ng Panginoon ay makita na siya ay, nasaan siya? Nasa ating puso ang Panginoon. Sabi nga, dapat ang mga Kristiyano na sinasabi, every Sunday umaattend ng church services. Dahil pag hindi kayo umattend, hindi lugi ang church. Sino ang lugi? Tama po yun, no? So, ang church, hindi yan nalulugi. Ang hindi umaattend, yung nalulugi, ang lugi. Dahil hindi kayo nakakain. Kasi ang Espiritu natin, dapat pinapakain natin ang salita ng Diyos. Para po sa ating mga announcement, salamat at meron tayo ilang kabataan. Wala. 1, 2, 3. At mga batang-bata pa. 1, 2, 3, 6. No? So, salamat sa inyo mga kapatid dahil nandito kayo. Tandaan natin, pinagpapala ng Diyos ang mga taong patuloy na pinaglilingkod ang kanilang sarili. Sabi nga nung mensahe natin, Lenny, dapat daw ang ating buhay ay magiging handog para sa Panginoon. No? Ayan, kung marami tayong mga lululoy sa ating katawan, kung hindi naman nakalulugod ang ating buhay, kailangan ihandog natin ang ating buhay sa Diyos na mayroong katapatan. Salamat Ate Lenny sa isang mabiyayang mensahe ng buhay na alam kong pinagsunugan nyo ng kilay. No? Para sa ating mga announcements, magmi-meeting pa ang kapulungan para sa nalalapit na gawain ng mga kabataan sa October 31 hanggang November. Kasi hindi ko alam kung ano pa ang mga balak ni Pastor Dan para sa inyo. No? At least meron na ang dalawang nakapagbigay. Patuloy tayo manalangin mga kapatid na magpadaloy siya ng biyaya para gusto ko maka-attend din kayo doon. Dahil yun ay hindi ninyo malilimutan bilang isang mga kabataang Kristiyano. Patuloy natin ipanalangin sa Panginoon. At magpatuloy din kayo, huwag kayong tatamad-tamad. No, yung mga lagi na sinasabi na tululog, isipin nyo pag-orasan ng pananambahan. Para sa ating mga para sa kaalaman ng lahat, ilang araw na nga nag-aaral Pastor? 7 araw na, nagsusunod din ng pilay si Pastor. Para lang maipaglingkod sa inyo, maibahagi sa inyo ang katotohanan. Para sa iba pang gawain, katulad ng Bible study, nagpapatuloy po ang Bible study sa tahanan ng mga Kaldehon. Kung walang baha, kung walang sakit si Pastor, patuloy yon. Kaya daluhan natin yung mga kapatid, yung mga nandyan-dyan lang sa mga gilid-gilid. Attend tayo every Wednesdays at saka Fridays, 3 o'clock onwards. Depende sa sitwasyon, no? Huwag tayo matakot sa baha, huwag tayo matakot sa ulan. Matakot tayo na tayo ay mapapalayo sa Panginoon kapag hindi tayo nagpapatuloy sa kanyang paglilingkod. Ang nais ko, nawa ay tanggapin ninyo, sa umpisa sa Wednesday, magkaroon tayo ng online na panalangin ulit. No? Kasi mas masarap yung nananalangin tayo. Every anong oras ang gusto ninyo? 6, 7, basta sama-samang pananalangin, no? Na yan na lang ang prayer meeting natin online, na 7 onwards. Kahit saan kayo, kahit nasa mall kayo, pwede kayo manalangin ng pasimple. Magpatuloy tayo sa pananalangin dahil yan ang magpapalakas sa ating iglesia, magpapalakas din sa atin. Yan lamang po sa ang kabuuan. Sa ngayon po, ang ikalawang bahagi ng kaganapan sa New Life, ang kanilang second Sunday ng celebration nila ng kanilang anniversary. Hindi ko lang alam kung ilang anniversary na. At sa magwawakas ito sa darating na mundo. Tinatawagan ko si Pastor para sa panalangin at bendisyon. Purihin po ang Panginoon. Ate Lene, napakaganda ng ating mensahe. At saka, talo mo ako. Ang ganda ng pagkasunod-sunod, no? Talagang mauunawaan. Alam nyo, sa totoo lang, sinasabi ko sa inyo, hindi lang si Ate Lene, maaaring sa susunod na taon, 2025, nandyan si Ate Lisa, nandyan si Ate Ana,
Sila na ang gagamitin at susunod si Ate Maylin at si Ate Angie. Magsasalita tayong lahat dito. Alam niyo ba, ang ganda ng sinabi niya? Dapat hindi tayo makasarili. Di ba? Hindi po ako makasarili. Kung inyong natatandaan, kaya lang disgrasya lang nga noon na, ay hindi pwede magsalita dyan ng iba. Tayong dalawa lang ang pwede magsalita. Ayaw ko ng gano'n. Makasarili. No? At sabi niya, huwag kang magpapatayo dyan ng makasalanan. Ang ibig sabihin siya, walang kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Pati ako, pastor, makasalanan. Kaya lang, si Kristo bumaba dito sa lupa para sa mga makasalanan. Hindi para sa mga banal. No? Kaya, aywan, hipokrito. Okay, so, hindi po ako makasarili. Lahat kayo magsasalita dito. Ayan, si Ate Arlene, nagsasalita na, presider. Susunod yan, magme-message na rin po yan. At si Kuya Robert, pwede po yan, si Kuya Robert. Di ba sabi ko nga, kasi nakwento niya ni Ate Arlene nung linggo, kwento ni Ate Arlene. Nagugustuhan ko ngayon dyan sa church natin kasi si Kuya Robert lagi nang sumasama. Sabi ko, ay, ganyan din ako noon. Ganyan din ako noon. Ang asawa ko, pinag-pray-pray ako. Kaya, thank God, ito, ngayon, pastor na. Kaya, anong malay mo, balang araw, Kuya Robert, pastor ka na rin. Wala akong imposible sa Diyos. Lahat tayo rito, gagamitin. Lahat po tayo rito. Ganon po ako. Kasi bakit ganon ako kaluwag? God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kayong lahat, lagi kong sinasabi, mahal ko rin kayo. Lahat tayo makasalanan. Diba? Lahat tayo makasalanan. Kaya lang, ito na yung kagandahang loob ng Diyos na yung kasalanan lahat natin ay inako niya. Inako niya. So, tayo ngayon ay pinapapaging banal. Hindi ko yan kaliligtaan. Lagi kong ituturo sa inyo yan. Hindi tayo naging banal sa ating mabubuting gawa. Hindi tayo magiging banal sa paggawa natin. Hindi natin kayang pabanalin ang ating sarili. Ang Diyos ang gumagawa. Di ba? 3 lang naman yan. Kabanalan. Pagkatapos pagka-perfecto. Di ba? Walang taong perfecto. Pero hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos pag hindi ka perfecto. Kaya tayo ay pinapapaging perfecto ni Lord. No, siya ang gumawa. Pangatlo, pagsunod sa kautusan, wala namang nakasunod, di ba? Walang nakasunod, pero dahil kay Jesus, nasunod na natin ang kautusan. O, pasensya na Ate Lini, wala doon sa topic mo. Dinagdagan na ng asawa ko yung sa topic mo. Ito naman kasi ay gusto kong ipaunawa sa ating lahat. Dapat tayo maglingkod. We are called to serve. Lahat tayo. Natuwa ko kay Ate Sene, no? Na ang tapang, nakarating na kayo. Pero sa totoo lang, ako nga, matagal na akong pastor. Pero hindi pa rin maiwasan ang kabahan. Totoo po yan. Kakabahan talaga lang ng tatayo rito. Pero, in the long run, magiging matapang tayo dahil kay Jesus. Dahil napakaaga pa, no? Napakaaga pa. Dadagdagan ko pa yung si Ate Lily. Pasensya na, ha? Napakaaga pa. Hindi ba sira ang aking relo? 35 pa lang? 10:35? 11 dapat tayo matapos. No? Kasi pag nagbinediksyon na ako, uwian na. Dapat talaga 9:30 to 11. Yan po ang lagi natin gagawin. 9:30 to 11. Okay. Kakailanganin natin ang pagbabago. No? Ang pagbabago. Katulad ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po, dati taga-usig ng mga Kristiyano.
ipinapapatay niya. Hinuhuli niya, kinukulong niya. Yung iba pinapatay. Pero malaking transformation ang nangyayari sa kanya nung siya ay naglalakad sa Damasco. Nakarinig siya, Saulo, Saulo, ang pangalan ni Pablo, Saulo. Bakit mo ako inuusig? Ito yung sabi ng Diyos. Sabi niya, Panginoon ko, sino po kayo? Sumagot, ako si Jesus. Bakit mo ako inuusig? Kasi lahat ipinapapatay niya o pinakukulong ang ginagawa niya. Pero doon nabulag siya, si Pablo. At tapos pumunta ka kay Ananias, at si Ananias naman, bago nakarating si Pablo, kinausap naman ni Jesus na darating si Pablo, kausapin mo. At ang sabi ni Ananias, wag, ayaw ko, mamamatay tao yun. Baka ipakulong ako ni Pablo. Okay, so huwag kang matakot, kinausap ko na siya. Kaya nung mag-usap sila ni Ananias, ang sabi sa Bible, nalaglag ang mga kaliskis sa kanyang mata. Nawala ang pagkabulag, nakakita ulit siya. Kaya yun ang pagbabago ni Pablo. Si Pablo po, kung ang Hebreo, kasi ang Hebreo, ayon sa aking pag-aaral, ang Hebreo ay hindi po nalaman kung sino ang nagsulat. Kaya nga, pero ang sabi ng mga theologian, yung mga nagbabasa, style ni Pablo yun. Kaya kung si Pablo ang nagsulat ng Hebreo, bali po lahat 14 na books. Simula po sa Roma, Galacia, Unang Korinto, Ikalawang Korinto, Unang Tesalonica, Unang Timoteo, Ikalawang Timoteo, hanggang Titus. So, si Pablo po, dahil sa kanyang pagbabago, binago siya, hindi siya nagbago. Ulitin ko po, si Pablo ay binago. Katulad nung sinasabi kanina ni Ate Lenny, na dapat tayo ay baguhin. Kasi tingnan nyo, marami nagsasabi na ang gusto itaas ang kanyang sarili. Itaas. Halimbawa ako, ay nagbago na ako. Diba? Nasabi ko, hindi na ako manginginom, hindi na ako babaero, hindi na ako lasinggero, nagbago na ako. Mali. Maling-mali. Ang sasabihin po natin, binago na ako. Ang Diyos ang bumago sa akin para ang papuri sa Diyos. Kung ako ang sasabihin ko, nagbago na ako, hindi na ako ganito, ganyan, ang papuri, hindi sa Diyos. Di ba? Nakukuha ba natin? Ang papuri sa akin. Pinupuri ko ang sarili ko. Nagmamalaki ako. Marami pong celebrity pastor na ang itinuturo din. Tayo raw ang magbago. Hindi po. Hindi ako conforming. Dahil ang papuri sa akin, hindi sa Diyos. Kaya lagi po nating sasabihin, binago na ako. May pagbabago. O kung si Apostol Pablo ay na-transform, na bago. Siyempre, di ba? Sasabihin ko rin sa inyo ang aking pagkatao. Isa rin po ito na ako ay binago. Di ba? Nakwento ko ng lahat sa inyo. Kung ano ako. Marami pang hindi ako na ikwento, pero hindi ko na uungkatin. Ay pinakikita ko lang na may transformation tayo. Kaya diba, binasa na kanina ni Ate Lil, 2 Corinthians 5:17, ang mga nakipag-isa kay Jesucristo ay isa ng bagong nilalang, wala nang dati, siya'y bago na. Ang ibig sabihin, no, na ito, welcome tayong lahat, ha? Welcome tayo na magsisi tayo at tanggapin natin siya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Ganun lamang po kasimple. Maraming nagsasabi na hindi pumapasok dito, ay, saka na ako pupunta dyan pag hindi na ako nakakagawa ng kasalanan. Marami pong ganong katwiran. O sige na, pag-pray mo, isama mo rin. Hindi, saka na, pag hindi yan magbabago. Kinakailangan talaga, dahil tayo ay mga makasalanan, pumasok tayo rito. O, ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, di ba? Sabi ni Pastor Peter,
nung ating anniversary, magdala lang tayo lagi ng isa. Bawat membro misyonero. Lalago din po yan. At uulitin ko, sasabihin nyo, ang hirap naman pastor. Ang hirap magdala kasi yaya ko ng yaya, pangako lang ng pangako. Pag kayo po ang nagyaya, ulitin ko, pag kayo ang nagyaya, mapapagod talaga kayo. At hindi mangyayari ang gusto ninyo. Sabi, pastor, magdala. Ganito po, tuturuan ko kayo ng sekreto. Prayer is power. Makapangyarihan ang panalangin. Kung may gusto kayong madala rito, kahit hindi mo yayain, ipag-pray mo lang siya. Sa Holy Spirit, sa banal na Espiritu, walang imposible. Kasi kung tayo ang kikilos, mapapagod ka lang. Pero, magyaya ka pa rin. Pero, mas asahan mo ang Holy Spirit. Ang banal na Espiritu. Kaya tingnan nyo, maaaring si Kuya Robert, ako, totoo yan. Sa akin may nalalangin para ako makakilala. Si Kuya Robert, mayroon din nananalangin para sa kanya. Kaya nandito siya ngayon. Willing, handang-handa na magpasakop sa Diyos para gawin natin. Kaya we are called to serve. Hindi ko pa sana sasabihin to we are called to serve kasi isa-sermon ko to eh. Pero iyon po ang katotohanan. Kaya tayo naririto, gagamitin tayo ng Panginoon. So yung pagbabago po na mensahe ni Ate Leni, tama po. Nandyan lahat, kung babasahin ninyo, nanamnamin natin, kasama ako, lahat tama. No? Kaya, baka sabihin ninyo, ay, wala namang buhay si Ate Leni magsalita. Hindi yung salita ni Ate Leni ang mahalaga. Yung boses niya hindi mahalaga. Yung nakasulat, salita ng Diyos, yun ang mahalaga. No? Pagpalagay na natin, sasabihin, ay, ang gusto ko yung pastor, yung malakas sumigaw. Sigaw ng sigaw. Naranasan natin yan. Ang lakas sumigaw. No? Hindi yan nakukuha sa lakas ng sigaw. Diba, nakukuha niyo ba ang point? Ang ibig kong sabihin, salita ng Diyos, kahit hindi mo isigaw yan, basahin mo lang yan. May laman yan. May advice yan. Ang ganda. At tuwang-tuwa ako sa mensahe ngayon. Kaya, huwag kayong matakot. Lahat tayo magkakaroon ng pagkakataon na tumayo rito. At hindi lang yan, kung magkakaroon tayo ng satellite daughter church, gagamitin kayo. Hindi ko na kaya na ako pa rin doon sa daughter church. Lahat tayo gagamitin. Kaya thank God, no? May 2 minutes pa ako. Wala pang quarter. Kasi di ba pag nag-sermon ako, quarter to 10 ako natatapos. No? Tapos benediction na, uwi na tayo. Okay ba yung binabanggit ko? Huwag kayong mainip. Huwag kayong magmadali na, tagal naman ni pastor, tagal na nga ni Ate Leni, dinagdagan pa ng asawa ko, no? Ay, alam nyo ba doon sa pinuntahan namin ng linggo, ang asawang babae nagsalita 45 minutes at yung asawang lalaki nagsalita 1 hour. Grabe yun, no? Dalawang mensahe. Kaya nga sabi ko, nagbibiro ako. Simula ngayon ang asawa ko na magsasalita rito, 35 minutes. Pangalawa ako, 45 minutes. Siguro hindi na kayo babalik. Diba? Hindi na kayo babalik. Mahugot. Pero hindi. Pag ginawa ko yun, may pagkain kayo rito. Alas 12, pakakainin ko kayo. Diba? Kaya mahirap inabot ka na ng alas 12, wala ka pang pagkain. Napakahirap na. Napakalupit naman ni Pastor San Miguel. Alauna na nga. Napakalupit naman ni Pastor San Miguel. Kaya pag ako nagsalita na inabot tayo ng alas 12, hindi kayo uuwi na hindi kayo makakakain. Nandiyan ang asawa ko, masarap magluto. So,
Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay muli ay tinipon mo sa dakong ito upang kami po ay makarinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Lord, sa mga instrumento na ginamit mo na si Ate Lenny na bagamat mahina ang kanyang busis, pero maliwanag po na iintindihan namin dahil nababasa namin sa telebisyon. Kaya thank God po na tinuturuan mo ang bawat isa sa amin. At nananiwala ako, Lord, na nanalig ako na balang araw, darami po ang tatayo sa pulpitong ito. Kaya naniniwala ako, Lord, na hindi mo kami pababayaan. At dinadalangin ko po ang aming mga kapatiran. Marami po sa amin ang may negosyo. Naniniwala ako po, nananalig, na kapag binaspasan ninyo, dahil kayo ay God provider, pagpapalain po ninyo ang mga kapatid namin ito. At kung mayroon man po mga may karamdaman sa mga kapatiran, nananalig din po ako na kayo po ang dakilang manggagamot. Nawa po hipuin po ninyo bawat isa na mayroong karamdaman. Nang upang sa ganun, Lord, ay patuloy po kami na nagsisilbi o naglilingkod para sa iyo. At hinihingi ko nga po, Lord, ang iyong basbas sa umagang ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagdidilim na paningin ko. God bless everyone and see you all next Sunday. Asan ang mga kabataan natin? Dati 10 kayo eh. Saan na kayo?